So, eto na nga mga banateros at sumagot na po si Secretary DPWH Dizon sa pahayag ni Congressman Libiste ngayon mismo, ngayon. Hindi bukas, gusto niyo bukas, hindi bukas na. Ngayon mismo, breaking news po ito, no? Na sinagot na nga po ni DPWH Dizon itong mga paratang, itong mga pasabog ni Congressman Libiste na merong nangyayaring kuratkong diyan na naman sa DPWH. Akala kasi ng mga tao, 'di ba, at pinangako ni Secretary Dizon na ayusin niya ang loob ng maruming DPWH. So inasahan ng taong bayan yun at nagulat ang mga netizen dahil biglang may ganitong pasabog itong si Congressman Libiste na itong ibang mga DPWH ay naikipag-contact o naikipag-meeting pasikreto sa labas ng Department of sa labas po ng DPWH. Naikipag-meeting itong mga DPWH Secretary or USEC sa mga kontraktor. At merong nangyayari na namang kickback sa 2026 national budget. Ayan, masaklap dyan. Bago yan, ito muna, pasilip ko muna sa inyo itong sinabi ng DOJ na itinatangging kinonsiderang maging state witness si Romualdez. Dapat lang naman din talaga. Talagang hindi naman talaga dapat siya yung tinuturong mastermind tapos siya magiging state witness. Isa pong malaking katarantaduhan naman ata yun. Sana nga siguro napag-anuhan nila na puta na. Delikado tayo dito, hindi natin to pwedeng gawing witness. Delikado tong tong script na to. Kasi tanga na, siya na nga tinuturo, siya pa magiging witness. So parang ang nangyari ito, pinaghahalatadong tsaka bulgaran na pagluluko ito. Napakalaking kalokohan po ito. Ikaw na nga yung mastermind na tinuturo sa nakawan sa budget, tapos ikaw pa magiging witness. Parang lumalabas siya pa yung biktima, anak ng teteng. So eto po, at panoorin po natin ang pahayag ni DPWH Secretary or dito mapatungkol sa kay Ares Perez na pasabog ni Congressman Libiste. So ito po, panoorin natin. Yun ang report tungkol sa Cebu. So, i-address ko na yung issue, no, na in fact nakita ko yung lumabas yung issue pagkaganding ko sa Cebu kaninang umaga. Unang-una, immediately nung nalaman ko yon at na may pinangalan si Congressman Leandro Libiste at nagpapasalamat ulit tayo sa kanya. No? Dahil ang importante dito, transparency. No, kailangan talaga, lalo na para sa mga taga-gobyerno, na open book ang buhay ng mga taga-gobyerno. Ganun talaga No, ganun talaga. Kaya kinausap ko agad-agad si Undersecretary Ares Perez. At sinabi ko sa kanya na niname ka ni Congressman Libiste. Although si Congressman Libiste din naman nagsabi na these are based on rumors, etc. May mga narinig siya o binabase din niya sa mga dating mga balita o kung ano man. Kinausap ko si Undersecretary Perez at sinabi ko, iimbestigahan natin ito. Kasi yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo sa atin. Na kailangan linisin natin ang DPWH. At ang paglilinis ay walang sinisino, walang sinasanto. Kahit na dati nang nandyan, wala na dyan, nag-resign na, dating administrasyon, o kahit yung mga taong ako mismo ang nagdala. Wala tayong sinisino. At kailangan, yun ang gagawin natin. At kinausap ko sinabi ko yun diretsahan kay Undersecretary Perez. Pero ang sinabi niya sa akin, unang-una, welcome niya yon, pero ayaw niyang makasagabal at ayaw niyang maging distraction ito dahil alam niya na napakabigat ng kailangan nating gawin at siya ay nag-tender ng irrevocable resignation. At ito, syempre, ay tinanggap ko na. So as of today,
hindi na po parte si Undersecretary Perez sa DPWH. Siya mismo ay nagkusa at rinirespeto natin yung desisyon niya. Pero, syempre, yung investigasyon, tuloy pa rin yun. Kagaya ng mga iba ding nag-resign, tulad ni Yusek Cabral, ni Yusek Bernardo, Yusek Ayapana, even Secretary Bunuan, lahat yan. No? Hindi porket... So, ibig sabihin, no, umalis na pala si Yusek Perez. Aba, delikado ka dyan. Ba't bigla kang umalis? Kung hindi pa inilabas ni Libiste yung issue mapatungkol sa'yo, hindi ka aalis. Tsaka hindi solusyon yung pag-alis kasi ang hirap kasi dito, katulad niya kay Bunuan. Wala na. Sa ngayon nga, napupunta na sa mga Duterte yung issue eh. Yung dapat na kinakaharap nila Bunuan ngayon, wala na. Hindi na halos napapansin, hindi na naiimbestigahan. May nangyayaring investigation pero wala namang resulta na maayos na kinakahinatnan. Masaklap dyan. Na nag-resign, hindi natin imbestigahan. No, lahat yan kailangan imbestigahan. At yan ang gagawin natin. Kasi yun ang trabaho na binigay sa atin ng ating Pangulo. Na wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin, at kailangan linisin natin ang DPWH. So, yun ang immediate na ginawa ko nung nalaman ko ang isiniwalat ni Congressman Reviste. Pero ito lang ang sasabihin ko. Ang ating krusada, no, if I may call it that, no, sorry to be, a little dramatic about it, but krusada ito eh. No, itong krusada na sinimulan ng ating Pangulo nung siya'y nagsalita ng SONA na sa harap mismo ng buong gobyerno ng Pilipinas, executive, legislative, judiciary, at sa harap ng ating mga kababayan, sinabi niya yung now famous words na mahiya naman kayo. Simula nun, sumunod nung kanyang mga inspeksyon at na siwalat niya mismo ang mga nangyari sa bansa natin dito sa napakanumalyang mga flood control project na ginawa sa iba't ibang parte ng bansa. Ang ating krusada ay base sa dalawang bagay. Facts and transparency. Hindi tayo pwedeng maglinis ng DPWH, hindi tayo pwedeng magpanagot ng mga dapat managot kung ang magiging basehan ng ating gagawin ay haka-haka, rumor, or sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Hindi ganon. Hindi ganon alam ko napaka-toxic ng environment ngayon. No? Konting salita ni ganito na tungkol dito, tungkol sa taong ito, parang yun na yung totoo. Hindi dapat ganon. Ang dapat ay laging basehan facts. Hindi hearsay, hindi kwento, hindi haka-haka, hindi rumor. Dapat pala sinasabi mo yan kay Auntie Claire. Dapat Secretary Dizon, kinakausap mo si Auntie Claire. Kasi si Auntie Claire ang mahilig gumawa niyan eh. Hearsay, sabi-sabi dito, tapos sasabihin dun sa press con. Hindi nakakalimutan niya na siya ay Yusek ng Malacanang, na tigapagsalita ng Malacanang, tapos ganun yung sasabihin niya, ganun karumi ang lalabas sa bunganga niya. Dapat to siguro dyan na Secretary Dizon, ikaw ang magpayo kay Auntie Claire na wag kang puro hearsay, ha? Tsaka eto hindi nyo pwedeng limitahan ang utak ng mga netizen, lalo dito sa nangyayaring nakawan sa Kaban ng Bayan. Kasi unang-una dala na sila eh. Dala na sila dito at parang nagiging immune na. Nagiging parang bisyo na etong ginagawang nakawan ng ibang mga politiko dyan sa Kaban ng Bayan. Kaya siguro, hindi rin maiwasan na yung ibang mga tao kapag may nilabas
na katulad niyan, yung issue niyan sa loob ng DPWH sa pasabog ni Congressman Libiste, talagang mapapaniwala sila. Kasi wala na talagang taong bayan, wala nang tiwala sa anumang sangay ng gobyerno ngayon. Kasi nga, unang-una, wala na silang tiwala kay Marcos Jr. sa presidente. Paano pa sila magkakatiwala dyan sa mga katulad nyo na inilagay lang ni Marcos Jr.? Kasi maraming kapalpakan na paulit-ulit, maraming kapalpakan, maraming diversional tactic na ginagawa na dapat ay unang kaharapin ng administrasyon, pero ang nangyayari, ibinabaling sa iba yung issue, kagaya ng ginagawa ngayon sa flood control issue, 2025 national budget. Dinadawit ng ombudsman na si Remulla, si Senator Bongo. Pati yung mga Duterte, gusto nang humakbang agad sa 2026, di pa nga tapos yung issue na pinag-uusapan ngayon, gusto agad lumaktaw doon. Ang masama, ang masama dito, doon lang magpo-focus sa administrasyong Duterte. Pero yung administrasyong Marcos at Aquino, hindi papansinin. Ayun yung masaklap ho dyan, no? Kaya hindi nyo talaga masisising taong bayan kung bakit mabilis silang maniwala kasi nga wala na silang tiwala sa gobyerno. Yun nga ang gusto kong sabihin. And ang pangalawa, transparency. Transparency. Tama naman si Congressman Reviste. Meron daw siyang narinig. Sinabi niya yon, no? Sinabi niya yung pangalan dahil meron daw siyang narinig na ganito at meron siyang mga nabasa nung nakaraan. Okay lang naman yun. Walang problema doon. And I welcome that. Kaya mabilis tayong umaksyon dito. Pero, ang pagdidetermine kung sino ang dapat managot ay hindi pwedeng base lang sa ganon. Hindi po ganon ang sistema natin. Ang sistema natin ay dapat, kaya ang presidente, anong unang-unang ginawa? Nagbuo ng independent commission. Proud ka pa dun, ha? Composed ng isang dating Supreme Court Justice, isang napakarespetadong dating DPWH Secretary, si Secretary Babe Singson, at isang napakarespetadong accountant. Si bakit sila Saldico Romualdez respetado din noon, ah? Bakit anuhan pa rin na magnakaw? Dito kasi una-una, minsan kasi ang nangyayari dito, Secretary Dizon, dapat bumasi ka rin sa kagustuhan at opinyon ng sambayan ng Pilipino. Una-una, wala nang tiwala na rin. Wala ding tiwala ang mga Pilipino sa ICI na yan. Kasi nga, biruin mo, ang tagal-tagal na nila nag-iimbestiga, bigla silang magsasalita na wala silang nakikita na mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa nakawan sa kaban ng bayan. Tapos maririnig namin mismo sa bunganga mo, sa bibig mo, lumabas sa bibig mo na nagpapasalamat ka sa ICI dahil mga respetado yan. Tandaan nyo, ha, lahat ng mga magnanakaw sa lahat ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan, lahat yan mga professional yan. Lahat yan mga tinatawag na mga professional at kilalang mga tao. 'Di ba? Kadalasan lagi sinasabi kailangan matatalino, may pinag-aralan. Ano ba yung mga nagnanakaw sa gobyerno? 'Di ba puro may mga pinag-aralan? 'Di ba? May mga abogado, dating abogado, mga abogado noon, abogado ngayon. 'Di ba? So paulit-ulit lang yung ganyang sistema na porket professional. Hindi tayo doon babase. Babase tayo sa mabilisang investigasyon. Matatapos na yung taon, wala pa atang napapanagot. Kaya nga sabi ni Atty. Guanzon, di ba? Tutuklawin na kayo ng mismong iniimbestigahan nyo. Lumapit pa mismo sa inyo, pero hindi nyo makita-kita. Bakit? Anong meron? Huwag mong sabihin, Secretary Dizon, na makakapag-isip na rin kami na pati ikaw ay kontrolado na rin ni Marcos Jr. Or kontrolado ka na rin ng Hindi naman sinasabi namin na magsalita ka ng against about ICI. Ang gusto lang namin dito, ipakita mo din sa taong bayan
na medyo nakukulangan ka sa investigasyon ng ICI at yun naman talaga yung totoo. At para saan ba sila? 'Di ba? Para saan sila, 'di ba? Investigation, mapatungkol sa flood control scam. Nangyayari, wala naman nangyayari. Ayun yung masaklap. Ang nangyayari ngayon, walang nangyayari. May nangyayari ba? Wala. Ayun yung masaklap ngayon sa ICI na yan. Kaya maraming bumabatikos. Tapos sasabihin pa nila na walang ano. Sa totoo yung ICI na yan, pinagkatiwalaan nung una yan dahil nandyan si Mayor Magalong. Na alam na natin na maaaring malaki ang maitulong ni Mayor Magalong diyan. Kaso nung umalis si Mayor Magalong dahil napaghalataan niya na walang mangyayari dito sa investigation ng ICI, doon na nagkaletse-letse, doon na bumaba at naghinala ang taong bayan diyan. Tapos ngayon maririnig namin sa bibig mo, papasalamat ako sa ICI kasi ganito yung nila, mabilisan. Hanggang ngayon walang napapatunayan eh. Oo, nandun na tayo sa salitang hindi dapat madaliin dahil kailangan ng proseso, investigasyon. Pero yun nga yung isang sa pinakamalaking katanungan ng mga Pilipino eh. Pag ordinaryong Pilipino ang nagkasala, ang bilis makasuhan, ang bilis ng investigasyon. Pero kapag makapangyarihan na tao, kilala, ang bagal ng investigasyon at ang tagal pa makulong. Masama pa niya, makukulong, bukas, laya na. Ayan ho yun eh. Ayun yung mahirap. Kaya wag niyong sasabihin sa amin na parang pasalamat tayo. Parang pinamumukha mo kasi magpasalamat pa kami sa ICI. Magpapasalamat kami kung mapapanagot nila yung mga itinuturo ng mga kontraktor. At hindi lang kontraktor, may mga witness din laban sa kanila. At yung tinuturo nga, Saldico at Martin Romualdez. So, wag mo sa amin pamukha at magpapasalamat kami sa ICI. Ikaw siguro magpasalamat ka dahil parang ang nangyayari kasi para kang bulag na wala kang alam, na hindi mo nakikita ang kabagalan ng resulta at parang hindi ka nagdududa sa kilos ng ICI. Rosana Fajardo. At sila, ang ginagawa nila ngayon, alam ko, napakabigat ng pressure na hinaarap nila. Dahil syempre, galit ang ating mga kababayan, galit tayong lahat, nagmamadali tayo, gusto nating managot yung dapat managot sa lalong madaling panahon. Pero, kailangan ang basihan ng pagpapanagot ay facts at transparency. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. No? Kaya, dahil merong iginabas na pangalan, si Congressman Reviste, iimbestigahan natin yan. At hahanapin natin ang facts. At magiging transparent tayo. Pag nahanap natin ang facts, sasabihin natin sa publiko. Ang tanong dyan, ang isang tanong na naman ulit dyan, hanggang kailan na naman yung investigasyon mo na yan? Yan na naman kasi, katulad niya, sabi mo, lilinisin mo DPWH, tapos magugulat kami, may ganyan na naman. So, hindi mo muna inalam, binackground check, pinag-aralan mabuti yung mga ipinasok mo ulit dyan sa DPWH. Kasi ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo na aayusin mo ang DPWH is doon na pupunto na kikilatisin mo, huhukayin mo ang pinakamalalim na investigasyon doon sa tao na yun bago mo ipasok sa DPWH para walang mangyaring anomalya. Tapos ngayon magugulat kami, meron na naman. Tsaka hindi pa pwedeng sasabihin mo na hindi agad kami maniniwala. Unang-una, mahirap kalabanin ng administrasyon sa panahon ngayon. Sobrang hirap. Ay kung mga Duterte nga na nagigipit nila eh. 'Di ba? Ang dami nilang ginigipit. Si Chavit Singson nga na bilyonaryo, nagigipit nila dahil lumalaban sa kanila. Pastor Apollo Kibuloy, kilalang personalidad yan, spiritual ni Pangulong Duterte. Nung natunugan nila na inilalabas yung mga baho na ginagawa nila sa Malacanang, sa administrasyon nila, anong ginawa? Pinakulong nila.
O si Tebes, ganun din. So talagang mahirap sa isang tao na kumalaban sa administrasyon. Kasi itong paglalahad na to, na ginagawa ni Lebiste, ano to panibagong laban na naman ito sa administrasyon. Putok na naman ito kay Marcos. Hindi pa pwedeng hindi 'Di ba? Hindi pa pwedeng hindi kasi una-una, si Marcos Jr. ang naglagay sa'yo. So ikaw naman, inilagay mo yung mga taong yun. So ngayon, pumalya yon, putok sa'yo yun, putok kay Marcos yun. Nangako Alam mo, kapag isang public servant, opisyal ng gobyerno, once na mangako kayo sa taong bayan, aasahan nila yan Kaya nga hanggang ngayon, inaasahan pa rin ng taong bayan yung mga pangako ni Marcos na alam naman na natin hindi na mangyayari. Diba? So ganun ho yun ganun ho yun. Hindi ako galit sa'yo, DPWH, sa totoosin nga lang, umahanga din ho ako sa'yo. Kaso nga lang, medyo patagal ng patagal, medyo nakukulangan na kami sa'yo. At eto nga, magugulat kami, may mga ipinasok ka na mga kurakot din. Patay tayo dyan. Pero, ganun dapat tayo. Di ba? Hindi tayo pwedeng ganun-ganun na lang. No? So, with that, yun nga ang gusto kong sabihin. At makakaasa po, base na rin sa direktiba ng Pangulo na linisin natin itong DPWH from top to bottom. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Si Yusek Perez, matagal ko nang kasama, BCDA pa. Siya ay nanggaling sa pribadong sektor, sa Metro Pacific Group. Nagsakripisyo din siya para sumama sa gobyerno. Ang taas ng sahod niyan sa MVP Group. Pero ganun talaga No? Ganun talaga sa gobyerno. No? At wala tayong magagawa. Madaling magsabi, madaling manira. No? Ganun talaga. Normal yun. Hindi ako magtataka kung ako sisiraan na rin. Sigurado ako dyan. Meron na nga akong mga naririnig-rinig No? Pero ganun talaga Normal yun. Pinagdaan ako yan. 26, 27 years na ako sa gobyerno. Pero, hindi natin pwedeng talikuran yung responsibilidad natin. Finally, para sa mga DPWH, sa lahat ng opisyales ng DPWH, kanina tuwan-tuwa ako dahil nakita ko ang mga magagaling at masisipag na engineer, opisyal ng DPWH na nagsama-sama sa Cebu, na nagsasama-sama ngayon sa Davao, na nagsasama-sama ngayon sa Masbate. Nagsasama ngayon sa Cagayan. 24/7 ang paggawa ng detour bridge sa Pigatan, sa Alcala, para magkaroon ng detour sa Pigatan bridge sa Cagayan. Sila lahat ay nagtatrabaho. Hindi alam ng marami sa mga kababayan natin yan. Kaya ako, nagsasabi sa kanilang lahat, wala tayong sisinuhin dito. Kung kayo ay maayos, honest, masipag, wala kayong dapat ikabahala. Pero, kung kayo ang kabaliktaran nun, at kayo, kamukha nila Alcantara, nila Hernandez, nila Mendoza, nila Duya, sino-sino pa dyan, nila, yung sa Mindoro, yung si Pakanan. Si Bunuan. Kung kagaya nyo sila, Wala, hindi nabanggit. siguro naman na ngayon naniniwala kayo na seryoso ako. Na kung kahit na sarili kong pinasok, whiff lang ng chismis o ng sinabihan ko, sorry. Sabi mo kanina, wag magpapaniwala sa ganun. Tayo sa'yo. Sabi mo kanina, mga kababayan, paalala lang po, hindi tayo basta-basta magpapaniwala sa mga hearsay. Tapos dito sinabi mo, pag nalaman ko, pag may mga chismis sa ganito, ganun agad. Ano ba talaga? Huwag ang sinasanto dito. Ang inang yan. Kung yung kaya kong gawin, maniwala kayo sa akin. Gagawin ko yan sa lahat.
ng We. mga loko-loko dito sa DPWH. We. Gawin mo. Kahit sabi ko nga, kahit magkaubusan dito, natingin ko hindi naman kasi nakakita na ako ng mga maayos talaga. Gawin mo. So, Pakita mo sa amin. Again, utos ng Pangulo, direktiba sa atin, top to bottom, cleanse. Whether dating administrasyon, dati nang nandyan, nag-resign, nandyan pa rin, including the people that I have personally brought in. Eh, bakit hanggang ngayon wala pa rin balita kay Bunuan? Kung gano'n naman po pala. Ano nangyari po kay Bunuan? Nasa Pilipinas pa po ba siya? Ako'y nagtatanong lamang ho. Ako'y nagtatanong lamang ho na kung nasa Pilipinas po ba siya. Wala tayong sisinuhin dito. Okay. Sabi mo yan. Okay, maraming salamat. And questions? Question. Ito na yung mga question. Pakinggan natin. Ang binabanggit naman ni Congressman, may history daw si Yusek doon sa nakaraan. Yan. Ang gandang tanong yan. Daw sa DPWH. Kung masasabi niyo doon. Again, iimbestigahan natin yan. No? Meron din kasi siyang sinabi na may kinausap na bakit ko ginawang head ng back. Unang-una, wala pa akong ginagawang head ng back for the record. Wala pa. Wala pa. Kasi nga, kaya nga kami may strat planning ngayon dito. Kasi, pag-uusapan namin yan. Kasi, Pero ang tanong kasi doon, Yusek, may mga record pala tong si Ariel ba? Aries Perez. Tama ba? Aries ba? Tingnan nga natin. Ari Perez, may mga background pala to na medyo nakakabahala. Bakit bago mo sana ipasok sa pagiging sa DPWH bilang USEC din, dapat inalam mo muna. 'Di ba? Ganun yun ang punto eh. Ipinasok mo yung taong yan nang hindi mo siya kilala. Ganon. Alam nga naman magsinungaling si Congressman Libiste. Hindi naman siguro maaaring ganun gawin nun, di ba? Bakit mo ipinasok? Na mayroong ng ganung background check. Ngayon ka palang mag-iimbestiga kung kailan nandun na sa loob. Ano yan? Kung kailan nandun na sa loob at maaaring halimbawa, virus. So, may virus yung taong yan. Hinayaan mo makapasok sa loob bago mo i-check muna kung safety ba kayo dyan or matino ba yan or ano ba yan. Hindi ko naman po agad hinuhusgahan si Ari Perez. Pero ang punto kasi dito, bago mo sana ipasok sa loob ng DPWH, imbestigahan mo muna anong background record nitong taong to. 'Di ba? Ang nangyayari parang ngayon ka pala mag-iimbestiga kung kailang may sumabog ng issue sa kanya. Kung kailang nakatungtong na siya sa loob ng DPWH. Katarantaduhan naman huwata yan. Pagaga ninyo, nagrekomenda ang ICI na ibaba natin ang authorities ng DE at ng regional. Okay. Kinagahati natin yan. No? Ngayon, 75 na lang, galing 150. Ibinalik na natin sa levels nung, I think, right after nung panahon ni Sec Babes. 200 na lang sa region. Ang epekto kasi nun, marami ngayon na aakyat sa central office na ipoprocure. At kailangan, i-reorganize natin para hindi naman mabibigaukan at babagal ang trabaho sa DPWH. So wala pa akong tinatagagang back. In fact, maraming magiging back ngayon. Kasi nga, binaba natin, layo na. Dami ang kailangan gawin ng central office, maraming mga back. No? So, unang-una, hindi totoo yun. No? Pero, sabi ko nga, tinawagan ko agad si Yusek Aray, sabi ko, you were named by Congressman Reviste alleging so and so, so and so. In fairness naman kay Congressman, sinabi naman niya na narinig lang niya ito o yun nga sinabi ni remind ako ni Ian yung mga dating mga news. So kailangan natin imbestigahan yun. No? So hindi mo na ako magsasabi ng kahit ano
hanggat hindi natin maimbestigahan kung meron ba talagang kinausap na kontraktor, links to a contractor. O, ang pagkakaalam kong link ni former Undersecretary Perez is yun nga, nagtatrabaho siya talaga sa Metro Pacific Corporation. Siya pang, Ibig sabihin totoo. Ba't sabi mo hindi totoo? Ano ba yan? Ang gulo mo naman. Kakasabi mo lang hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Yun nga, hindi totoo yun. Tapos ngayon sabi mo, totoo nga na nagtatrabaho siya dun. Yung CEO for a while ng Metro Pacific Tollway. Yun naman pala eh. No? Pero alam ko yun kasi in Oo. fact, ako nga ang nagpaalam kay MVP para hiramin siya eh. No? So, Yun naman pala. pero, yun, mag-iimbestiga tayo. Tip na yan. Meron daw talaga mga opisyal na nakipag-usap sa mga contractors. Meron nga bang mga taga-DPWH? Yan. Hindi naman daw si Yusek Ari doon. Unang-una, alam nyo, ganito para maintindihan ng mga kababayan natin, yung pakikipag-usap sa contractor, yun ang trabaho ng DPWH. Is makipag-usap sa contractor. Ang daming kakontrata ng DPWH. Kung opisyal ang sinasabi niya, again, no? Pero ibang usapan kapag nanghihingi sa contractor. Yun ang ibang usapan. Yung pagkakausap sa contractor, kasama yun sa trabaho, syempre. Halimbawa, yung mga gumagawa ngayon sa Masbate, sa Cebu, sa Pero sir, hindi ba pwedeng imbestigahan mo din? Kasi baka mamaya. At bakit sa labas? Ayun yung tanong dyan eh. Paano mo mamomonitor ang galaw ng mga ipinasok mo sa DPWH? Anak ng teteng kung sa labas sila nakikipag-usap. Tsaka malay din natin. Kaya nga sabi nga sa'yo, tamang hinala na. Oo, hindi naman tayo nag-a-addict. Pero tamang hinala na kasi nga nangyari na eh. May nangyaring anomalya eh. So hindi ba pwedeng masabi mo sa amin na ganun talaga trabaho nila. Nakikipag-usap sa mga kontraktor pero nakamonitor tayo. May monitoring tayo doon at may ebidensya tayo na walang nangyayaring kickbackan doon sa na yun, sa usapan nila. Ganun. Yun dapat. Kaso sinasabi mo dito, hindi, ganito kasi yan eh. Natural po. Alam namin, ginawa mo pa kaming tanga. Alam mo namin na talagang ganun ang trabaho ng DPWH. Pero ang gusto naming malaman, kung may sapat ka bang ebidensya or may sapat ka bang ikaw ba ay itataya mo ang iyong pangalan na walang nangyayaring anomalya sa usapan ng DPWH at ng mga kontraktor. Yun po yung ibig sabihin doon. Nanghina naman din kasi nito mga media na to. Ako magtanong dyan. Davao, sa Pigatan, kumakausap yung mga taga-DPWH sa mga contractor ngayon. Ba't Davao naman? Laging yung ginagawang dahilan ng Davao eh. Para ipagawa yung mga eskwela, para ipagawa yung tulay, para ipagawa yung ospital, para ipagawa yung mga kalye, yung mga tulay. Yun na nga. Ibang usapan, yung nanghihingi sa contractor. Hindi, kasama nga yun eh. Ay nako, ang hirap pagpaliwanag sa mga nagtatanga-tangahan. Sorry, pasensya na po, Yusek ha. Yusek Dison, pasensya na po ako. Bilib po ako sa inyo nung lagi ko kayong pinapalakpakan sa mga pero dito medyo paliyado ko kayo kasi ang sinabi kasi ni Congressman is nakikipag-usap. So nagdududa siya na hindi kaya merong may nangyayaring kickbackan, hingian, for the boys, ganun. Hindi kaya may nangyayaring ganun. So dapat ang gawin mo doon, ang counter statement mo doon ay hindi. Hindi, kahit naman po, natural po na nag-uusap ang DPWH ng kontraktor at meron tayong ebidensya na kapag nag-uusap sila ay wala hong nakikitang wala hong nangyayaring kickbackan. 'Di ba? Ganun. Na may papakita ka sa amin na talagang kami 100% na hindi kami mag-aalala na ay wala yan, malinis tong DPWH ngayon. Kasi yan, kita nyo naman yung ebidensya, di ba? Kaso wala kami nakita. Kagaya ng sinabi mo, huwag kaming basta-basta maniniwala sa mga hearsay. Dapat din hindi ka namin din paniwalaan dahil wala ka namang pinapakitang ebidensya. Ganun yun eh. Sinabi mo yan eh. Paus na ako. Diba? Sinabi niyo ho yan na huwag makinig sa mga hearsay.
So ano pinapakita mo sa amin? 'Di ba ganun din? Asan ebidensya mo na makakasigurado ka 101% na walang mangyayaring anomalya sa usapan ng DPWH at ng mga kontraktor? Yun ang hinahanap po namin doon. Ngayon, kung merong report na nanghihingi sa kontraktor, yan talaga eh. Mag-aabang ka Pasensyahan pa? tayo dyan. Mag-aabang ka pa? Clear-cut policy saan? Lesson learned ito na hindi basta-basta makikipag-meeting sa mga kontraktor na Paano kang hindi makikipag-meeting sa kontraktor kung yun nga ang nature ng trabaho ng DPWH is magpagawa. At hindi naman kaya ng gobyernong magpagawa ng sarili niya. Kailangan niya magpabid. Kailangan niyang kumausap sa kontraktor, lalo na pag ini-implement na yung proyekto. Ngayon, ang bawal, yung manghihingi ka at yung hindi ka susunod sa ating mga batas at regulasyon. Merong batas yung RA 9184, o ngayon, yung amended by 12009, yung Government Procurement Act. Yun, kapag merong ongoing na bidding, yung back, hindi pwedeng makipag-usap sa kontraktor yun. Bawal yun. Pag yun ginawa, pasensyahan tayo dyan. Pero kung nag-i-implement ng proyekto, paano ka naman hindi pwedeng makipag-usap sa kontraktor, ini-implement nga yung project? Huwag kang manghihingi. Or, kapag ka nagpo-progress bidding ang kontraktor, naniningil, at nakikipag-usap ka para sabihin, pare, pahingi mo ng padulas bago kita bayaran. Yun. Iba yun. Yun ang bawal. Yun ang illegal. At yun, makukulong sila kagad dun. Bribery yun. So, sana maintindihan ng media at ng mga kababayan natin, meron tayong rules. Kailangan nga, hindi tayo nagkukurang sa batas at sa regulasyon Hindi pa ako tapos. Hindi tayo nagkukurang sa batas sa regulasyon Ang pagkukurang natin, yung pagsunod sa batas at yung pagpapatupad sa batas. Problema dito sa DPWH, sa katagalan ng panahon, hindi sinusunod ang batas at hindi pinapatupad ang batas at hindi na huhuli yung mga nagbabiolate sa batas. So yun naman pala, dapat una mong imbestigahan at una mong panagutin ay yung dating sekretary ng DPWH. O sino ba yun? Di ba si Mr. Bunuan? Yun naman pala Di ba? Yun, hindi na pwede yun nga. So ibig sabihin, absuelto na yung mga gumawa ng katarantaduhan noon. Yun ngayon lang yung pananagutin mo kung meron man. nakipag-meet sa restaurant. Ay, nako. Yung ba makikipag-meeting sa restaurant, highly sociable po minsan yung mga public Ito. Pakinggan nyo. Ang gandang ano nito. Ang gandang katanungan nun itong tinatanong ng media na to. May particular kasi binanggit na senaryo nakipag-meet sa restaurant. Nakipag-meet sa restaurant ang isang DPWH sa kontraktor. Yung ba makikipag-meeting sa restaurant, highly sociable po minsan yung mga public servant natin, yung mga opisyal natin sa DPWH. May mali siya ba doon? Para sa akin, it is not disallowed. Pero syempre, hindi, parang medyo, medyo may, parang alanganin. Hindi ba? Parang alanganin yun correct? Pero hindi siya illegal. Hindi illegal yun. Di ba? Ako kapag sa dami ng mga meeting ko araw-araw, minsan hindi ko maiiwasan na makikipag-meeting ako sa restaurant. Di ba? Pero medyo mas maganda sana kung sa opisina. Hindi ba? Mas maganda sa opisina. Pero by the way, gaya na rin ng mga siniwagat ni Alcantara, ni Bryce, minsan kahit sa opisina, hindi din sigurado yan. Minsan nga, doon pa nagbibigayan, di ba? Sa opisina. Di ba? So, kaya ka nga nandyan, sir Kaya ka nga nandyan. So, ang gawin mo, priority mo sa mga tiga DPWH sa opisina, mag-usap, hindi sa mga restaurant. Kasi doon, kahit papaano, may record Kung pwede nga lang, maglagay ng CCTV doon na mayroong mic para nare-record ang lahat ng usapan. At maipakita nyo sa sambayan ng Pilipino na malinis na ngayon ang DPWH na pinamumunuan mo. Yun! Pumiyok na ako
Ganun yun, sir. Hindi ho katwiran tong, dati nga, kaya ka nga nandyan eh. Dati pa nga yun eh, kaya ka nga nandyan para linisin nyo ho. Yun po yung punto doon. Ay! Ito, again, facts lang at transparency. Okay. Di ba? Ganun yan. At sumunod tayo. At kung hindi tayo sumunod, handa tayong tanggapin ang consequence nung hindi pagsunod. Okay. At ang consequence nun is, tatanggal ka sa trabaho, makakasuhan ka, makukulong ka, mawawala pa yung, baka pati yung pera ng pamilya mo mawala kasi makukumpis ka yan. Yun lang. Importante lang. Ipatupad natin ang batas, sumunod tayo, at pagka merong hindi sumunod, napatunayan yan, pasensyahan tayo. Kulong kayo. To be fair, no. No, he just said, ayokong maging pabigat. Yun ang sinabi niya. Kasi sinabi ko na sa kanya eh. Sinabi ko na sa kanya, iimbestigahan kita. Siyempre, kailangan kita imbestigahan. Lahat iniimbestigahan natin. Kailangan imbestigahan. Ikaw ang uunahin kong imbestigahan. So, ibig sabihin, wala ka pa nangyayari. Ladulas! Ouch! Ouch! So, ibig sabihin, sir, wala ka pang ginagawang investigation. Akala ba namin, simula nung pumasok ka dyan, iniimbestigahan mo na yung nangyaring anomalya dyan sa loob ng DPWH. Eto, nadulas ka. Sabi mo, ikaw ang una kong iimbestigahan. So, ibig sabihin, wala ka pang ginagawang investigation, sir. Patay tayo sa'yo, sir. Patay tayo sa'yo. Ang liwanag na sinabi niya rito. Pakinggan natin, Transparency. Di ba? Ganun yan. At sumunod tayo. At kung hindi tayo sumunod, handa tayong tanggapin ang consequence nung hindi pagsunod. At ang consequence nun is, tatanggal ka sa trabaho, makakasuhan ka, makukulong ka, mawawala pa yung, baka pati yung pera ng pamilya mo mawala kasi makukumpis ka yan. Yun lang. Importante lang. Ipatupad natin ang batas, sumunod tayo, at pagka merong hindi sumunod, napatunayan yan, pasensyahan tayo. Kulong kayo. Patay tayo dyan. To Wala be fair, din. no. No, he just said, ayokong maging pabigat. Yun ang sinabi niya. Kasi sinabi ko na sa kanya eh. Sinabi ko na sa kanya, iimbestigahan kita. Siyempre, kailangan kita imbestigahan. Lahat iniimbestigahan natin. Kailangan imbestigahan. Ikaw ang uunahin kong imbestigahan. Yan liwanag niya, no? So, ibig sabihin, yung unang grupo ng DPWH dyan, na kasabayan nila bunuan, so ano na pala yun, thank you na lang, no? Ngayon, pag may nangyaring anomalya sa panahon ni Dizon, doon pa lang siya doon pa lang siya mag-iimbestiga. Ang palakpakan. Ang galing mo, kupal. Sorry Ang galing. Oo, ngayon pa lang pala siya mag-iimbestiga. Di mo kami na-inform doon, sir. Kasi ang akala namin, nung pinasok ka dyan, nilinisin mo. Pero iimbestigahan mo rin yung mga nangyaring anomalya bago ka dumating dyan sa pagiging sekretary ng DPWH. Ngayon lang namin napag-alaman na ngayon ka pa lang pala mag-iimbestiga at dito pa, kauna-una ang investigation mo ay yung kay Ari Perez. Naku po, nadulas na. Pero sabi niya, okay lang yun. Sek, sabi niya. Pero, ito na po. Magkukusa na po ako kasi napaka-importante, itong sinabi niya, napaka-importante ng kailangan gawin ng departamento base sa mga direktiba ng ating Pangulo at ayokong maging pabigat. Yun ang sinabi niya. Magaling lang talaga magsalita to si pero wala. That's very unfortunate. It's very unfortunate, but, you have to give it to former Undersecretary Perez. May dikikadesa siya, may dignidad siya. Hindi siya kapit tuko.
Siya na Porket- mismo nagkusa. Porket umalis, may ganun na agad. So, ibig sabihin, ganun din pala kay Martin Romualdez, porket umalis sa pagiging House Speaker. Ganun din pala kay Saldico, porket nag-quit siya sa pagiging may dikadelesa na. Dikadelesa. may prinsipyo ng maituturing, ganun po ba? Naku po, kung ganyan po ang mindset nyo, sir, mukhang malabo tayo dyan. Pero, ganun talaga ang gobyerno eh. Ganun talaga. Ganun talaga. Sa aking experience sa kanya, Uy, si boss MJ Mondiara. Dinig ko yung boses eh. maayos siya. No? Maayos siyang magtrabaho, mabilis. Yun ang kailangan natin eh, mabilis magtrabaho. Mabilis saan? Sa kuratong. At sa pagkakilala ko sa kanya, honest siya. Okay. So, So yan lang na mga barateros, mga kabiyaya. Medyo bigla akong naano dito kay DPWH Dizon. Hindi ko gusto ang mga lumalabas sa bibig niya. At dito nga nadulas siya na ngayon pa lang pala siya mag-iimbestiga at kauna-unahan niyang iimbestigahan ay si R.A. Perez. Naku po, ito yung mahirap dyan. Umaasa tayo na akala natin si Dizon na ang susi para mapanagot ang mga tiwaling DPWH member noon na kasabwat ng mga kontraktor at mga congressman sa nakawan sa budget ng Pilipinas. Ngayon lang pala, napag-alaman ho natin ngayon na ayun nga, ngayon pa lang pala siya mag-iimbestiga. Ang galing. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kokomento nyo dito sa pahayag sa pagsagot ni DPWH Secretary Dizon sa mga pasabog ni Congressman Libiste mapatungkol kay R.A. Perez? At dito sa meeting, may mga nangyayaring meeting sa labas at pakikipag-usap ng mga tiga DPWH secretary doon sa DPWH, mga tiga DPWH doon sa mga kontraktor. So ano po ba ang maikukomento nyo? I-comment nyo lang po nyo sa baba at ating babasahin niya. At syempre, huwag nyo na rin po kalimutan na i-like, share, comment and subscribe ang ating YouTube channel. Pipindot na lang niyo po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo.